Okay, dumako na tayo sa ating Monday Premiere. Okay, ito po ang ating topic. Kinakausap ka ng Diyos. Makinig ka. Ito po ang payong kapatid sa atin ng ating kapatid na si JB Positivity. Alam kong marami ka ng pagkakataon na gusto mong kausapin ka ng Diyos. Ngunit nakakabingi ang katahimikan niya. Tapos nagagalit ka dahil iniisip mo na hindi siya nakikinig sa'yo. Kasi nga wala kang makukuhang sagot galing sa Kanya. Nagagalit ka na dahil hindi man lang siya nagbibigay ng mga signs. Katulad ko noon, lugmok na lugmok ako sa problema. Hinihiling ko na lang sana sa Kanya na kausapin ako ng Diyos. Straight up, demanded ako. God give me a burning bush moment. Seriously, I did. Kung talagang galit na nga ako eh. Yung katulad ni Moises, and of course, he didn't. Sino ba naman ako para pakinggan niya? Siguro nasa punto ka na ngayon ng buhay na humihingi ka ng tulong sa Kanya dahil hindi mo na alam ang gagawin mo. Praying for clear direction, a vision, a dream, or a word so you can know exactly what you have to do. At naghihintay ka ng sagot na hindi mo naman natatanggap, pero alam kong patuloy ka pa rin nananalangin na sana matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Sana'y maging malinaw ang pananaw mo, sana'y tama ang tinatahak mong landas. Pero alam ko rin naghihintay ka pa rin ng mga sagot galing sa Kanya. Pero gusto ko lang malaman nyo na ang Diyos ay hindi sumasagot sa paraang gusto natin o sa paraang inaasahan natin. Bilang tao, madali lang natin maiisip, binabaliwala tayo ng Ama o siguro kinakausap tayo ng Ama. May mga senyales siyang binibigay sa atin pero hindi natin to pinapansin at binabaliwala natin ito. Ngayon ay pag-uusapan natin ng ilang senyales na ang Diyos ay talagang sumasagot sa pananalangin natin. Pero una, dapat nating malaman na talagang siya lang ang nasa panalangin natin. Tandaan mo yan, okay? Palagi siya nakikinig sa atin. Okay, basahin natin. Mula sa awit 66:17, tumawag ako sa Kanya at pinuri ko siya ng mga labi ko. At sa awit 66:18 again, kung nakakasakit na bagay sa puso ko na hindi ko inaalis, hindi sana ako dininig ng Diyos. At mula sa awit 66:19, pero dininig ng Diyos, nakinig siya sa panalangin. Okay? Kita natin yan ha. Nakikinig siya sa mga panalangin natin. At pangalawa, may possibility na hindi na tayo napapakinggan kung ang mga panalangin natin ay tungkol sa pagkasakim o naghahangad tayo na matalo ang isang tao o nananalangin ka para sa sarili lamang. Basahin natin ang mga sa Biblia, Gawa, nagsisimula magsalita si Pedro, lubusan kong naintindihan ngayon na hindi na nagtatanggi ang Diyos. Gawa 10:34 ito ha. At mula sa Gawa 10:35, hindi tinatanggap niya ang tao na tinatakot o natatakot sa Kanya at gumagawa ng tama saan mang bansa ito nagmula. Kita natin na, di ba? Walang pinapaboran ng Ama. Basta may takot ka lang sa Kanya. Lubos mo siyang ginagalang at natatakot ka, hindi mo siya mapalugdan. Kung gumawa ka ng mga katwiran, kung gagawin mo ang mga sinasabi ng Diyos na tama sa halip na sundin ang iyong sariling kalooban o kalooban ng iyong kapwa, siguradong pakikinggan ka niya. Marahil ay may tatanong mo kung talaga nakikinig ang Diyos sa mga panalangin natin. Bakit hindi, di ba? Bakit wala tayo nakukuhang sagot? Bakit di natin siya naririnig? Kung iniisip mong literal ang kakasapin ka ng Diyos ay hindi yun mangyayari ha. Kakasapin ka niyan sa paraan na hindi sa paraan na gusto mo, paraan niya. Okay? Hindi sa inaasahan mo. Kaya ka niya kakausapin kaya ka niya kausapin kahit anong oras. Dahil Diyos siya. Kaya niya gawin ang lahat. Kakausapin ka niya kahit saan ka, kahit kailan mo gusto. Siguradong kinakausap ka na ng Diyos sa paraan niya. Pero hindi mo lang ito pinapansin o napapansin o patuloy lang ang iyong pagbabaliwala. Sakit yun ha, huwag nang babaliwalain ng Ama. May may gusto akong ipaalam sa inyo. Kinakausap ka ng Diyos but isn't limited for these 6 ways. Diyos siya. Kaya niyang gawin ng iba't ibang signs pero these are some common ways God speak to you
you may overlook. Number 1, ang Biblia. Buksan natin ang Biblia natin. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, hindi literal na boses ng Diyos ang mismo maririnig natin. Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia. Yan ang isa lamang sa paraan ng Diyos na makausap niya tayo. Hindi mo natin siya naririnig, naiintindihan ang mga sinasabi niya dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia at hindi mo inuunawa ang iyong binabasa. Oras na para magbasa na tayo ng Biblia. Basahin natin ang nilalaman nito at ang kanyang mga salita. Bawat bahagi ng banal na kasulatan ay sagrado. Paniguradong may magko-comment na naman na dyan na hindi na ito isinulat lang daw ng mga tao. Oo, sino ba magsusulat niyan? Siyempre tao. Pero ang Diyos ang gumagabay sa kanila para isulat ito. Ayaw mo niwala, basahin natin ng 2 Pedro 1-21. Dahil ang hula ay hindi kailanman dumarating o sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na espiritu. Get it? Okay. Senyalis na yan na kinakausap ka na ng Diyos. Napansin mo ba na sa tuwing may problema ka, biglang sumusulpot ang mga Bible verse kahit hindi mo naman hinahanap? Ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos. Huwag mong baliwalain yan, ha? Ang mga signs na yan. Halimbawa, noong panahon na admit tayo sa ospital, may nabasa tayong Bible verse sa ospital mismo na nagpalakas yun sa akin. Hindi ko naman hinanap yun, pero nadaanan lang natin at pumasok sa isip natin kung noong araw na iyon, kasama ko ang Diyos dahil ipinakita niya sa akin ang saktong nagpalakas ng aking emosyon. Sobrang lugmok ako noong panahong iyon. Tapos, financially broke pa. Sobrang hirap talaga, alam niyo ba yun? Pero, God is there. Na-solve lahat ng problema. At number 2, gagamitin niya talaga ang tao. One of the signs of God is speaking to you is the wise counsel from other people. This can take different forms. Nararanasan mo ba ito? Tuwing may problema ka, may mga taong nangangamusta o gustong kumausap sa'yo. Bakit perfect yung timing? Dahil ginamit sila ng Diyos para maibsan ang bigat ng dibdib mo. Minsan hindi man natin sa paraan na lalapit sa iyo ang tao. May mga video na biglang susulpot sa YouTube, sa Facebook, TikTok na nakakapag-angat ng damdamin, di ba? Ginagamit ng mga content creator ng Diyos para mag-motivate sa mga tao, para hindi sila panghinaan ng loob, para hindi sila maligaw ng landas, para patuloy pang manalangin at lumaban sa buhay. Patulad din ni Moises, he received wise advice. Basahin natin pag may time kayo, ha. Exodus 18:17. Sinabi niya kay Moises na ng biyanan niya, hindi dapat ganyan ang ginagawa mo. At Exodus 18:19, kaya makinig ka sa akin, papayuhan kita at ang Diyos ay sa iyo. Make sense ba sa inyo yon? Naintindihan mo ba kapag may naririnig kang payo na hindi naman labag sa kautusan ng Diyos? Sindin natin yon kahit papano dahil ginagamit sila ng Diyos para iangat ang damdamin nating nalulugmok. Kung karunungan lang ay binabahagi ng mga tao, nagmula yun sa Diyos. Doble ingat ka rin dahil hindi lahat ng mabubuting salita ay mabuti rin ang dulot nito. May mga sugar-coated lang kasi ang mga labi, madali ka pang mapapaniwala. Alam natin yan, akala natin nakakabuti sa sarili natin pero mapupunta lang tayo pala sa kapahamakan. Kaya laging i-guide natin ang sarili natin. Basahin natin ang 1 John 4:1. Huwag ninyong paniwalaan ang bawat mensahe na sinasabi galing sa Diyos, kundi tiyakin nyo kung talagang galing ito sa Diyos. Dahil maraming huwad na propeta na lumitaw na sa sanlibutan. Hindi lahat ng sinasabi ng tao ay galing sa Diyos. Kaya dapat ay magbabasa ka ng Bible para malaman mo ang katotohanan. At number 3, panaginip mo. Naranasan mo na bang mapaginipan ang mga mabuting gagawin mo? Halimbawa, problemado ka tapos bigla ka na naginip tungkol sa solusyon na kailangan mong gawin. Maraming teksto ang nakakapag-backup niyan para may halimbawa tayo, okay? Mula sa Mateo 2:12, pero nagbabala sa kanila ang Diyos sa isang panaginip. So, meaning, Diyos pa rin ang magbibigay sa iyo ng way, no? Ng anong nangyayari sa iyong panaginip. Kaya sa oras na may napaginipan ka, maganda o di kaya solusyon, gawin mo dahil
dahil galing yun sa Diyos. Minsan rin, nagpaparamdam ang Diyos sa pamamagitan ng pangitain. Basahin natin ang Gawa 18:9. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo, sa isang pangitain, huwag kang matakot, patuloy kang magsalita at huwag kang manahimik. At syempre, ang buong aklat ng Apokalipsis ay isang pangitain na binabahagi ng Diyos sa buong mundo sa pamamagitan ni Apostol Juan. Maybe by this time, alam na ninyo yun. Number 4, nararamdaman mo na ba siya? Kahit hindi mo man siya naririnig, kahit wala kang nakikitang senyales, pero kapag naramdam mo ang buong puso mo na gumagabay siya sa iyo, yun na yun. Ang banal na espiritu ang bumabalot sa iyo. Kaya basahin natin ng Juan 14:26, pero ang katulong ng banal na espiritu na ipadadala ng aking Ama sa pangalan ko ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at di magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kaya tapat na itinutulak ng Diyos ang tamang direksyon kung makikinig ka lang sa Kanya. Kung may tiwala ka lang sa Kanya, magbabago ang buhay mo. Ito ang paraan ng pakikipag-usap niya sa iyo. Pero paano naman malalaman kung mararamdaman mo ay nakahanay sa salita ng Diyos? Ito ba'y galing sa Diyos o galing sa lamang hangarin mo bilang tao? Siyempre, magbasa ka ng Biblia upang malaman mo kung biblical nga ba ang mga iniisip mo. Kung taliwas ito sa mga salita ng Diyos, hindi galing sa Diyos yun. Sariling pag-iisip mo lang yun galing. Okay? At number 5, tinanggal niya ang mga maling tao sa buhay mo. May naramdaman na ba kayong ganon? Ito ay isa sa mga signs na nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Gusto ng Diyos na tanggalin na sa buhay mo ang mga taong humahadlang sa iyo na para sambahin siya. Basahin ninyo lagi ito, Awit 12:1-7. Babantayan ka ng Diyos. Laban sa lahat ng kapahamakan, babantayan niya ang buhay mo. Hindi ibig sabihin na tinanggal na pinatay ha. Ibig sabihin, hinihiwalay ka lang niya. Gusto lang niyang proteksyon mo. Di ka ba natutuwa sa Diyos mismo nagpoprotekta sa iyo? Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Alam ng Diyos kung mabuti kang tao, kaya ayaw niya mapunta ka sa mga maling tao. Gusto ng Diyos na isama ka lamang sa mga taong marunong magpahalaga sa pagkatao mo. Kapag wala ka at kapag hiniwalayan ka ng mga taong mahal mo, sigurado masasaktan ka. Pero malay mo yun pala ang paraan ng Diyos para ipakita sa iyo o sabihin sa iyo na may mabuting tao pang nakalaan para sa iyo. Hindi natutulog ang Diyos. Tandaan natin yan. Hindi kanya binabaliwala. Alam niya 100% kung anong nangyayari sa buhay mo. Hindi man natin siya madaling maintindihan, ginawa ng Diyos sa atin. Pero patuloy tayo maniwala sa Kanya at manalangin upang maghilom ang mga sugat natin sa puso natin. Nasasaktan man tayo, at least malaya na tayo sa mga taong mapanakit lang ang alam. At number 6, intended ang isang bagay sa iyo. Napapansin mo ba kapag nakita kang video o nabasa na artikulo tapos masasabi mo na lang, intended to sa akin na para sa akin to, di ba? Tugma ito sa buhay ko. Napansin mo ba yon? Kung oo, yun ang mga paraan ng pakikipag-usap sa iyo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na matauhan ka. Sigurado naman, nasa mali kang landas. Siguro napunta ka sa maling tao. Kaya napaka-importanting palagi mong buksan ang iyong mga mata at tenga. Dahil yan ang tanging paraan para makita ang tunay na sitwasyon at marinig mo ang gustong sabihin ng Diyos para sa iyo. Kasi mahal ka niya. Gustong iparating ang Diyos sa akin. Paano kung hindi ako komportable sa isang bagay? Parang naiisip ko na hindi ito para sa akin. Malalaman ko rin yan kung ang tao bang nakapalibot sa akin ay may masamang intention sa akin o wala. Madali ko rin niya malalaman kung may problema ang isang tao. Kaya kasi palagi ko siyang kausap ko ang Diyos sa panalangin. Binibigyan niya ako ng kakayanan at karunungan para ituwid ang sarili ko at para tulungan ko ang ibang tao. Hindi naman ako perpekto at pinapanalangin ko rin sa palagi sa Diyos na sana'y patawarin niya ako. Kaya wag nating baliwalain ang nakikita nating kakaiba o kung nakakabasa man tayo ng mga kakaiba dahil yun ang sign na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Di ba nga, sabi nga sa Job 33:14, ang totoo nagsasalita ang Diyos at inuulit pa niya ito pero walang nagbibigay pansin. Kakaawa naman ng Panginoon dahil di nga siya pinapansin. Kita mo yan, palagi nagsasalita sa iyo ang Diyos pero ang tao lang ang ayaw magbigay pansin.